Maganda at dekalidad ang paghatid ng balita ng ating pong Kapamilya Network. Isa sa mga ginamit namin ay ang tinatawag ngayong virtual presence. Malaki po ang kaibahan ng teknolohiyang ito kaysa sa sinasabi po ng ilan na hologram daw. Ito po ay hindi kasinungalingan. Nagpapatrol, TJ Manotok. 2008 unang ginamit sa CNN ang pinakabagong teknolohiya sa broadcasting, ang augmented reality, para ipakita ang mala 3D image ng kanilang field reporters sa loob ng studio. Sa TV, makikita ang kaharap at kausap ng anchor ang reporter na nasa ibang lugar. Ating kasamang si Ron Gagalak. Ron, bakit tila... At nitong halalan, gumamit din ng kaparehong teknolohiya ang mga networks dito sa Pilipinas. Ang ABS-CBN gumamit ng virtual presence. Ayon sa ORAD High-Tech Systems na siyang digital graphics provider ng ABS-CBN, malaki ang pagkakaiba ng hologram sa virtual presence. This is augmented reality technology, and because of this technology, we were able to zoom onto the reporter. From the reporter, we were able to pan to the anchor and zoom up. And this is what we did here. We are not calling it a hologram, and this is not hologram. This is virtual presence we call. Ang GMA7 naman, idiniin na ang teknolohiyang ginamit nila ay hologram. Pero kita sa mga litratong ito sa interview nila kagabi kay Senador Noynoy Aquino na gumamit sila ng green screen o chroma setup. Ayon sa ORAD Systems, hindi ito maituturing na hologram. What you call a chroma key is just a view from one camera with the person standing in front of the blue or green wall, and then you just key out the person, so you just remove the background. Dapat buong 3D image ang makikita sa mismong set bago ito tawaging hologram. Ibig sabihin, kahit paikutan ng kamera, ang makikita pa rin ang buo niyang imahe. Dapat makita rin ito ng anchor na nasa loob ng set at hindi lang sa TV lumalabas. When you look at the photo, you have a 2D flat image. A hologram is different because you can actually see the back of the person. You can see them at different angles. Tinawag din noon ng CNN na hologram ang kanilang teknolohiya. Pero dinumog sila ng tech experts sa internet at umalma sa maling paggamit ng terminong hologram. What CNN did some time ago, which they also called hologram, which still is a bit inaccurate, but they got a 360 image around the person speaking, and they did that by using a huge blue tent and 35 HD cameras and around 20 computers actually interpolating these images out of these cameras, tracked live on site. Sinubukan naming kunan ng statement ang pamunuan ng GMA, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. TJ Manotok, Patrol na Pilipino.